mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 Daily Devotion. Our topic for today is presence. Practice the presence of God. And our scripture for today is Exodus chapter 33 verse 14 to 15. The Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us from here." So, sinabi dito ng Diyos, or sumagot yung Panginoon kay Moises and sinabi niya na siya daw mismo ang sasama kay Moises or sa atin. And bibigyan niya tayo ng rest or pahinga. And ang sagot naman ni Moises sa kanya is, kung hindi daw tayo sasamahan or kung hindi daw siya sasamahan ng Panginoon is paalisin na lang siya sa lugar na yun. Our first teaching is we must move only under God's favor. So, dapat lahat ng kinikilos natin at ginagawa natin is naaayon sa kalooban ng Diyos at naaayon sa or kung ano yung ikalulugod ng Panginoon sa atin, and huwag tayo mag-rely sa mga gusto lang natin, kundi dapat sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Second, we owe success to God's empowering presence. So, tayo kapag nagiging successful tayo, utang na loob or utang natin yun sa Panginoon dahil kay God nangyari sa atin yun, dahil kay God naging successful tayo, and siya yung nag-empower sa atin, or yung presence ng Panginoon yung nagpapalakas sa atin upang maging successful at malagpasan yung mga challenges ng buhay. Third, we seek God's presence as the ultimate goal. So, kailangan ang goal natin sa buhay is ang maramdaman ng Panginoon na kumilos sa buhay natin. Ang goal natin is mapalapit sa Kanya. At ang goal natin is maramdaman kung paano siya kumilos sa buhay natin. Kasi once na kumilos ang Panginoon sa buhay natin is lahat ng mga problema natin is mawawala and ilalagay niya tayo sa kung saan tayo dapat nararapat. Application number 1, pursue a decision that is aligned with God's will. So, kailangan alamin natin ano yung God's will for us. Kunwari, ang will sa'yo ni Lord is dito ka sa larangan na to. Kahit hindi ayun yung gusto mong larangan, dapat ayun yung i-pursue mo. Kasi ayun yung kalooban ng Panginoon. Kailangan lahat ng desisyon natin, i-ayon natin sa kalooban ng Panginoon. At para malaman natin kung ano ang kalooban niya, ipagdasal natin at manghingi tayo ng sign sa Kanya. Pursue success for the glory of God. So, kailangan kapag gusto natin maging successful, gusto natin umangat sa buhay, kailangan kapag lahat ng ginagawa natin is ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga sinasabi daw, whether we eat or we drink, we do it for the glory of God. Third, pursue God's presence for true fellowship. So, kapag meron tayong mga kapwa na mananampalataya, dapat kailangan sabay-sabay tayo na naglulong para sa presensya ng Panginoon, para meron tayong mga maaakay para maramdaman din ang presensya niya at para ma-empower din niya. So, yun lamang po, and see you again on our next 365 Daily Devotion.